Muling hinaras ng Chinese Coast Guard ang Maritime Patrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bagong insidente ng panghaharas ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea. Nakatanggap ng panibagong panghaharas mula sa China ang mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR binomba ng tubig ng China Coast Guard. Ito'y habang nagsasagawa ng humanitarian mission sa Bajo de Masinloc. Mahigit 4 na oras nakipagpatintero ang barko ng Pilipinas na BRP Dato Bangkaw at ang BRP Bagakay sa mga barko ng China ng barko na ito na lumayo muna. Hindi pa tayo nakakapasok doon mismo sa loob ng Bajo de Masinloc. Yung estimated time natin kanina ay alas 10 ng umaga, pero natagalan yan dahil matagal na nakipaghabulan, matagal na hinaharang-harang yung dederetsohan ng ating barko. Sa ngayon ay ito na lamang yung barko na sumusunod sa atin, pero dito sa may port side ng barko ay meron pang Chinese militia vessel. Kanina alas 7 pa lamang ng umaga nang unang makatanggap ng radio challenge ang BRP Dato Bangkaw. Mula ito sa Chinese Coast Guard na may bow number 3105. Nung una ay nagtanong lamang ito kung ano ang intensyon ng barko ng Pilipinas sa karagatan na sakop ng China. Ang mga sumunod na radio challenge ay itinataboy na ang barko ng Pilipinas. Dito ay binigyan na ng last warning ang sinasakyan naming barko ng BFAR na BRP Dato Bangkaw. Sabi naman ng mga tauhan ng BFAR Angelic, ito na yung kauna-unahang pagkakataon na naging agresibo ang China kahit malayo pa sa mismong Bajo de Masinloc ang barko ng Pilipinas para sa isang humanitarian mission. Mahigit 20 nautical miles pa kasi ang layo namin mula sa BDM ng dumikit at pilit na ikinukural ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay na nagsisilbing escort ng barko ng BFAR. Hindi ito tinantanan, Angelic, ng dalawang barko ng CCG at pilit na itinataboy papalayo sa barko ng BFAR. Hindi pa man sumisikat ang araw kanina nang sumulpot naman ng isang Chinese Coast Guard na may bow number 3105. Nasa 34 nautical miles pa ang layo ng sinasakyan naming BRP Dato Bangkaw ng BFAR na para sa isang resupply mission at maritime patrol dyan sa Bajo de Masinloc. Ilang minuto lang yung makalipas, nagsisulputan na rin yung iba pang barko ng CCG. Pero ang matindi, ang paglitaw ng People's Liberation Army Navy o PLAN na hindi lang simpleng barko ng China, kundi isang warship na may bow number 162. Kapansin-pansin din na hindi tulad ng mga nakaraang misyon na sumisilip lang yung warship ng China kanina, hindi ito umalis sa lugar at kasama rin sa tila humaharang sa barko ng Pilipinas. Batay sa ating kalkulasyon ay umaabot sa 10 na water cannon ang ibinuga sa atin ng mga barko ng China at nasa 5 dyan yung direct hit. Paiba-ibang bahagi ng barko ng BRP Bangkaw yung kanilang tinitira. Una ay yung panel ng makina ng aming barko. Ang sinasabi ng mission commander dito, yun daw ay medyo delikado dahil pag napasok yun ng tubig ay masisira ang makina ng aming barko. Kuminsan ay tinitira din nila yung watawat mismo ng Pilipinas. Umabot yan ng ilang oras hanggang sa 2 barko na ng China ang direktang bumubuga sa amin ng water cannon. Makalipas ang ilang oras, hindi na lamang barko ng China ang gumigit-git sa amin at itong railing na ito na bahagi dito ay isa lamang ito sa tinamaan ng gumitgit itong China Coast Guard na ito na 3305. Bukod dyan, sumasali na rin sa pagbangga sa ating sinasakyan na barko ang isang Chinese militia vessel. Okay, so kamusta kayo? Kamusta ang mga nakasakay dyan sa barkong iyan? Saan kayo nagtago nang kayo ay binabayo ng tubig? Kamusta na kayo? Meron bang mga nasaktan? Saan kayo nagtago nung kayo'y winoter cannon? Sa tuwing nag-water cannon ay nagdi-declare ng Code Zebra ang barko nating sinasakyan. Yan ay isang hudyat para magtago na kami sa loob ng barko. So far, matapos yung ilang beses na pag-water cannon sa atin, karamihan sa amin ay medyo nababasa lamang dahil inaabutan kami sa labas ng barko. Pero so far ay safe naman ang lahat ng media na kasama dito sa BRP Dato Bangkaw, maging yung crew
ng barko na ito ng BFAR. Sa ngayon, minabuti namin na dumistansya muna at ang sabi ng mission commander ng barko na ito ay i-assess muna nila yung sitwasyon ng barko, kung safe pa ba na ipagpatuloy ang aming paglalayag doon sa loob ng Bajo de Masinloc, kung saan doon din nag-aabang yung ilan sa ating mga kababayang mangingisda para sana doon sa ibibigay na ayuda na krudo sa mga mangingisda. Nasa 1 tonelada o 1,000 litro ng krudo ang nakatak ng ipamahagi sa bawat isang mother boat na nasa loob ng Bajo de Masinloc. Yes, kung sakali mang ituloy ninyo ang inyong pagpunta sa Bajo de Masinloc, mga gaano katagal pa ang tatagalin? Mga ilang oras pa ba kayo? Kung narinig ko ng maayos yung tanong mo, no, alas 7 nung unang lumabas ang unang barko ng China, hanggang ngayon nandito pa rin sila sa ating likuran at patuloy tayong sinusundan kahit papalayo na tayo ng Bajo de Masinloc. Pero yung sitwasyon ngayon ay kalmado na yan. Kung ikukumpara kanina na sabi ko nga hindi na ako nakakatawa dahil kinakabahan na rin ako dahil medyo may pagkaseryoso. Yung iba mabibilis yung barko nila at talagang ginigit-git, binabangga yung barko na ating sinasakyan. We will see, sabi ng mission commander, kung anong sitwasyon dito sa barkong ito at titingnan kung itutuloy pa ba o magbaback off muna ang mission na ito ng BFAR para doon sa mga mangingisdang Pinoy dyan sa loob ng Bajo de Masinloc. Actually, gusto ko rin malaman kung gaano katagal pa ang kailangan yung ibiyahe para makarating sa Bajo de Masinloc. Mga ilang oras pa ba yan ang layo nila? Actually, kanina nasa 9 nautical miles na lang yung ating layo, no? Nasa 9:30 siguro, mahigit 1 oras na lang sana dapat yung ating biyahe ay mararating na natin yung Bajo de Masinloc. Actually, kanina, naunang nakarating doon ang escort natin na BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard dahil una nga silang hinabol. At akala namin dahil hinahabol na sila ng 3 China Coast Guard ay makakalusot tayo, papasok direkta doon sa bungad ng Bajo de Masinloc, pero pinagdiskitahan nga tayo at hindi na tayo tinantanan ng barko na ito na nasa ating likuran. Plus may dumating pang isa at yung iba pang Chinese militia vessel na sumiksik din natin at pilit tayong ikinukural sa labas payan ng Bajo de Masinloc. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.